Samantala, matagumpay na naihatid sa Bohol ang pangalawang batch ng giant clams o taklobo. Kaugnay nito, nagbunga ng magandang resulta ang paglalagay ng taklobo sa karagatan ng Bohol. Sa pamamagitan ng mga giant clams, dumami ang isdang naninirahan dito at mas naging malusog din ang ecodiversity sa karagatan ng Bohol. Narito ang ulat ni Dina Pagibitan. Matagumpay na naibaba at naihatid sa pansamantala nilang tahanan ang may 140 giant clams mula sa Bolinao, Pangasinan patungong Dawis, Bohol, isa sa 174 marine protected areas sa lugar. Sakay ng military trucks, inilipat ito sa C-130 patungong Bohol. Pagkatapos ay isinakay ito ng tourist boats at doon pinagtulong-tulungan pa rin ng miyembro ng Philippine Army, Navy, Air Force, Philippine Coast Guard, PNP at local divers ang pagbababa at pagsasaayos ng mga taklobo. Tinatayang 8 taong gulang ang mga taklobo at tumitimbang ng 25 to 35 kilos. Matatandaan noong Pebrero lamang 100 taklobo ang itinanim sa kaparehong protected area ng Bohol. Ngunit 10 dito ang namatay dahil sa stress at matapos naman ang 2 buwan ay inilipat ang natirang 90 giant clams sa 5 marine protected lugar. Samantala, mas mabilis, organisado at mas maaga ang naging proseso ng pagtransport sa mga taklobo ngayon. Ito raw ay dahil mas napag-aralan na ng pamunuan ang mga dapat gawin. Gayon din, nakisama ang panahon. Kung dati malalaki ang alon kaya nahirapan ang pagbababa sa mga taklobo, ngayon walang malalakas na alon. Yun nga lang, tinatayang nasa 8 hanggang 12 ang itinuturing na na-stress. Maaari raw na nauntog ang mga ito dahil pa rin sa biyahe. Endangered na ngang maituturing ang mga taklobo, kaya naman sa pagtutulungan ng University of the Philippines, Armed Forces of the Philippines, Department of Agriculture at Bohol Provincial Government, patuloy ang advokasya at proyektong pagpaparami sa mga taklobo. This program fall under one umbrella of the Bayanihan program. The AFP has the Bayanihan program, the province has its Bayanihan program, which dovetails into one collective purpose of achieving a collective goal as well, peace and security, founded strongly on sustainable development. Nagsisilbi kasing pagkain sa mga isda ang mga dumi nito. Ito raw ang nakita ng government na pangunang paraan na mapangalagaan ang biodiversity sa lugar. Aminado naman ang pamunuan ng probinsya na kulang ang mga giant clams ng kanilang sanctuaries, kaya naman kinakailangan nilang kumuha sa ibang lugar. We're not doing that because we want to be a model. We're doing that because we think it has to be done. And there are innovative ways of improving sustainable development, improving sustainable food supply, improving biodiversity. Inaasahang maililipat sa iba pang marine protected areas dito sa Bohol ang mga taklobong naibaba 2 buwan simula ngayon. Ito ay pagkatapos na pag-aralan at masuri ng mga marine biologists kung ready na at nasa normal ng kondisyon ang may 140 giant clams. Mula dito sa Bohol, para sa Telebisyon ng Bayan, ako si Dina Pagibitan.